Hello po, good morning sa lahat. Welcome po sa ating market briefing po ulit. So it's the first na market briefing natin for this year. So to start, please just let me know kung naririnig po ninyo ng maayos yung ating sinasabi. So to start po, okay, salamat po. Okay. And Happy New Year, sir. Yan, Happy New Year, Ma'am Vilma. So, good morning po sa lahat. Let's start by me sharing yung screen po natin. Ayan, so ito po yung ating uunahin ngayon. So, ang mauuna ay Japanese yen. Ano po? So, ano po ba ang intermediate or ang intermediate trend ng Japanese dollar Japanese yen? So, kung titingnan mo yung daily niya, makikita mo na hindi pa rin nabe-break. The market structure is still going down. Why do we say that it is still going down? Because it is creating lower highs and lower lows. If you are going to look at this closer, yan, makikita mo, obviously, lower high siya, lower lows pa rin ang ginagawa niya. Kung hindi mo makita dyan, lipat mo lang yan dito, so magiging mas clear na ngayon, no? Na lower high, lower low siguro ang ginagawa niya. Ano po? Balik lang natin sa candlestick natin. Ayan, so kung papansinin ninyo, ano dapat ang magiging strategy mo dito? You should sell on rallies. Anong ibig sabihin ng sell on rally? Ibig sabihin, pag umaakyat yan, saka ka magbebenta. Mag-antay kang umakyat siya bago ka magbenta. Saan siya aakyat? Saan mo antabayanan? Kung titingnan mo yung galaw ng Japanese yen mo for the past few days, di ba dito siya tumitigil sa 26-day moving average mo? Every time it hits your 26-day moving average, nagki-create siya ng reversal signal or nagki-create siya ng price rejection or a reversal signal. So this would have been good areas na abangan yung pagbaba ng Japanese yen every time na mag-hit siya dito sa 26-day moving average mo. So ngayon, I cannot recommend a buy because the prevailing trend is going down. Kasi ang danger dyan, if you buy when the trend is going down, baka mapag-iwanan ka. So do not do that. You just wait. Magantay ka lang kung ano yung pag umayon sa main trend, yung ano mo, yung positioning mo, then saka ka pumwesto sa market. So ito, since pababa ang trend natin, we will wait for the price to hit this price level. So itong price level na to ay 103.60. Kasi you will never know kung aakyat yan hanggang dito or for the day, pwedeng umakyat yan dito or pwedeng lumaglag pa yan. Ano po? But most likely, we will see it hitting kasi nag-create na siya ng new low dito. We will see it hitting this resistance again. So kung kayo ay gagawa ng trading plan niyo at kayo ay nagte-trade, I'll just see kung meron pong question dito. Wala po, si Ma'am Iya po yung. So kung before you make your trade, allow me to refresh your mind kung paano ang gumawa ng trading plan. The first thing, because in a trading plan, what you want to do is answer the following question regarding the price levels. Kung ano ang entry price mo, saan ang take profit mo, at saan ka magka-cut loss. So yan po ang tatlong presyo na dapat nyong sagutin sa sarili nyo bago po kayo mag-trade. So ang entry price mo, you will be able to identify that by identifying the market structure. So first is you identify yung market structure mo. Ano nga ba ang how do you identify the market structure? You just identify whether the market is going up or going down.
dalawa lang po ang pupuntahan ng market. Akyat lang yan o bababa yan. Or either magko-consolidate. So tatlo pala, sorry. So kung ganito po, kung titingnan mo to, saan siya papunta ngayon, 'di ba? Obviously pababa siya kasi nakikita mo naman yung galaw ng market, nagki-create ng new low dito. So pababa pa rin ano, but it may create. Paano mo naman nasabi dito na it will have the tendency to go up? Kasi if you are going to look at these price levels dito, obviously consolidation po 'yan. Ibig sabihin ng nagko-consolidate ang market, most likely nagpa-profit take or yun na nga, nagko-consolidate lang siya ng presyo niya. So it may probably hit this price level before it will before it will retest the downward levels. Ano po, yung lower levels ng USD JPY natin. So kung ano po yung sinasabi ko kanina, abangan nyo at sell on rallies because yung presyo natin dito sa daily, kung titingnan po ninyo, medyo mabagal lang po ang paglo-load po kasi ng it's not actually the laptop but it's the website. Medyo mabagal po yung kanilang mabagal ang response time. Siguro maraming gumagamit po ngayon ng kanilang website. Hindi naman po kasi atin ito, nakikigamit lang tayo. I am just using this to present yung mga ano po sa inyo. So while waiting for the chart to come out, yun ang ano po natin, ang recommendation po natin sa yen is sell at the daily, ito po yung 103.63 is the daily moving average, 26-day moving average sa daily. So doon po tayo mag-aantay ng sell because in the past, in the recent days, in the recent past days, dito po siya nagki-create ng reversal, dito din siya nagki-create ng price rejection pattern. So those are the things that we want to see when the price hits either a resistance or a support area. So yun po yung ating tinitingnan. Naku, ang tagal. Ayan, so ano lang po, konting pasensya lang po kasi medyo matagal po siya. Yan. So at least lumabas na, ano po. Nawala lahat. Ayan, so I hope this is still the Japanese yen, ano? Is it? No more. It's Euro USD na. So yung Japanese yen, balik tayo sa Japanese yen. Ayan, so ito po yung tinatarget natin na pasukin ulit. Pumasok tayo when the price hits this because bakit dito tayo nag-aantay? Kasi so far, nagbibigay siya ng clue sa atin pagka nag-hit siya dito sa price level na to. Anong clue ang binibigay niya? Ito, price rejection nito. This is a shooting star. This is a shooting star. So this is a reversal signal or harami formation, or in the bar chart, you may call this as your inside day. Pagka nilagay mo po sa bar chart po ito, yan, obviously this is an inside day. So an inside day is a reversal formation. So kaya po dito, pagka nag-hit na naman po ang presyo dito ngayon at makakita tayo ng price rejection, either ito po, this is a price rejection. Ito, in a bar chart, you call this a exhaustion bar, no? This is an exhaustion bar kasi kung gusto nyong malaman yung mga ano niyan, yung mga principles or concepts niyan, you join our Saturday classes. So we give you the link pagka kayo po ay nagre-register o nagfa-fund ng account nyo sa broker po natin or sa Infinox. So yun po yung ano po namin, yun yung maliit na service na ginagawa namin sa mga clients. We offer continuing education sa mga traders po namin from intermediate lessons to advanced lessons in technical analysis. We always do that. We do that every weekends, ano po, para makakasigurado
na lahat ay makaka-attend. So on to our market briefing, yun po yung aabangan natin ngayon. Either we see a rejection or a price reversal here, dun po tayo papasok. Kaya po ang recommendation natin is sell at 103.63. Ang target mo is 102.71. Saan galing ang 102.71? Ang 102.71 ay galing sa previous low. Before you can hope na umabot yan ng new low, ang targetin mo muna is yung previous low. Before na mag-hope ka na umabot pa yan, mag-create yan ng new low, because it may happen that it will only hit this price level and it may start to go up again, or it may have, before you can expect it to go down further from this price level, it has to hit this price level first. So yun po ang ating inaano. When you try to pick your targets, when you try to assess your targets sa ating technical analysis, you either base it from the previous lows or you may base it from before you can hope na mag-create ng new low yan. So when it creates a new low, you may approximate it from your using your measuring implications and then transforming them into your initial price objectives, or yung initial price objectives mo can also be based from your previous highs or lows, or from your areas of values. Ano po? So yung mga sinasabi ko po sa inyo ngayon, ine-expect ko po na nagkakaintindihan po tayo ngayon, because I am expecting that most of whoever attends our market briefing, they also attend yung mga classes po natin ng Saturdays. So yun po yung ine-expect ko. I am just trying to discuss bit by bit ng mga tinetake up po natin ng Saturdays, kasi just to refresh yung mind ninyo tungkol sa what we have taken up on our previous Saturdays so far. So on to our next na ang cut loss mo, ayan ay galing sa hourly ATR. So yung mga dati nang nag-a-attend, naintindihan nyo na kung ano po yung ATR. Ano yung average true range, we base yung cut loss natin based on factor of 2 from your hourly ATR, since we are only trading on a hourly basis or daily intraday trading po ang mga sinasabi nating presyo po dito. So it could be that yung mga sinasabi natin dito sa market briefing natin are all day trade. So it is expected. So kung position trader po kayo, hindi po itong market briefing na para sa inyo. This is not a market briefing for position trading. So this is a market briefing for intraday trade. So on to our next currency pair. Ang next currency pair po natin ay Euro USD. Ayan na naman siya. Ang tagal na naman. Sandali, refresh lang natin. May mga araw kasi na medyo madamot sila, no? Nakikigamit lang kasi tayo dito. Ayan po. So ang euro naman ngayon, kung papansinin mo siya, daily po ito paakyat pa rin siya. Kasi it is creating higher highs, higher lows. So ibig sabihin, buyers are willing to buy even at higher prices. So today, ano po ba ang pwedeng puntahan ng euro? So if you are going to consider your 4-hour chart, yan, kung titingnan nyo po yung 4-hour chart ninyo, if you are going to identify kung saan ka pwedeng pumasok, so kanina, di ba, ang sabi natin, ang areas of value mo dito ay it can be your moving averages or it can be your previous support or resistances. Di po ba? It can be derived from an extended trend line or a trend line, or from support resistances, from Fibonacci levels,
pivot area. So yun po yung pwedeng mga areas of value natin. So ngayon po, ang area of value natin ay itong 26-day moving average. Itong 26-day moving average mo, bakit ngayon kino-consider natin na area of value yan? Kasi dito sa 26-day moving average na ito, dito nag-create itong formation na ito. So itong formation na ito, which can be your, itong formation na ito sa candlestick mo, which can be considered as a hammer formation, dito nag-create siya sa 26-day moving average mo. So your entry price dapat dito is somewhere in the area of 22.50. Let's see kung anong opening price po nito, no? Open price is 22.52. So dito po tayo dapat nag-buy. Few hours ago, ano po? Sa 22.50 area. Bakit ko po sinasabi na ayan, if you are looking, another way to look at it is, di ba meron kang area of value dito? Anong area of value mo dito? Di ba itong 200-day moving average na ito? When the price reaches or attempts to make an approach to any area of value, when you see a reversal, price rejection, or any other formation that tells you that there is a price reversal, then yun po yung that is a signal for you to enter the market. Halimbawa dito, lumapit siya dyan, ito ang 200-day moving average mo, meron kang outside, meron kang in candlestick pattern, you call this meron kang bullish engulfing pattern dito. So yung bullish engulfing pattern mo dito, ang entry level mo is antayin mo mag-close ito para ma-confirm yung bullish engulfing pattern mo. Pagka na-confirm na bullish engulfing pattern nga ito, antayin mo yung next na opening bar. So yung next na opening bar mo, that is a good entry level for you. Kasi nag-confirm na yung reversal formation mo before an approach to an area of value. So yun po yung that is one of the best ways for you to try to identify kung saan yung entry level mo. So ang entry level mo dito, pagka-open ng candlestick mo dito, nung nag-open siya ng 22.50, dyan ka dapat pumasok ngayon. So 22.50 ang buying mo, ang take profit mo, aabangan mo siya sa 23.09. Saan galing ang 23.09? Itong previous high na ito. Bago mo asahan na lalagpas siya dyan, bago ka mag-ambisyon na umakyat siya dyan, na umakyat pa siya ng higit dyan, dito muna yung i-consider mo. So pagka nag-break po yan, saka ka ngayon gumamit ng kung wala kang makita, if it becomes an uncharted territory or it becomes you are waiting for a new high, saan siya mag-new high? So ang gagawin mo ngayon, gagamit ka ng Fibonacci extension mo from this level. Yan, ang Fibonacci extension natin from this level to this level, bakit yan yung kino-consider natin? Kasi if you look at your 4-hour chart, since we are trading intraday, ang tinitingnan po natin, we use a factor of 456, ano po? So yung 456 po natin, yung 24 hours mo, if you divide it, you either use factor of 456. So if you use 456, yung 4 mo, 4 times 4, 6. So 6 ang ginamit nating factor, kaya po 4 hours ang ginagamit natin. So dito sa law ng 4 hours na to, if you are going to extend a Fibonacci extension para ma-approximate mo kung saan pupunta ang presyo pagka lumampas siya sa previous high, ito po 'yon. Yan, so you extend the Fibonacci
Fibonacci you make a Fibonacci extension from this low. Ayan na, ayan na. Ayan, okay. So yun po yung tanong po ni Sir Justin, kung ayan yung gray-green color. So I think you are referring to this, Sir Justin. Ito po. These are moving averages. So ang gawin mo lang, you click this and then you look for any moving average indicator or signal. Ito, ang ginamit natin dito is exponential moving average. Ito po. So you click this and then you just put the variable that you want to use here, the period that you want to use. You may put 20, you may put 50, you may put 100, yun po. So ang ano po natin, ang kadalasan pong ginagamit natin is 26, 50, and 200. Kung bakit po, I explained that in the Saturday classes that we have. So Okay, kasi ang hinahabol po kasi natin ngayon yung 40 minutes na ano. So pasensya na po. Ngayon, kung wala na pong katanungan sa euro, yan. So before you can expect it, no, kaya gumamit po tayo ng Fibonacci extension because before you can expect it to hit 1.2360, ito muna sa 2309 po muna tayo. So yun po yung pwede niyang puntahan. Kaya po ang ating recommendation for euro is for today, buy at 22.50, 23.09 ang take profit, 22.20 ang cut loss. It may hit the 23.60 today based on Fibonacci extension. So yun po yung ano niya. Ngayon naman sa GBP USD, ang cable dollar naman or ang cable back na pair is paakyat po ba siya o pababa? Yan, kung papansinin po ninyo, no, mukhang pa yung 4-hour mo is paakyat po siya kasi ano pa rin siya, no, increasing highs, increasing lows. But if you are going to look at your hourly, kung yung hourly ang pagbabasihan po natin, mukhang hindi po siya, mukhang magkaka-break po tayo ng, so ganito po lang po. Kasi merong opposing ano ngayon, you have opposing view for your, time frame charts, no? Kasi yung ano mo, yung itong 4-hour mo or yung longer time frame mo, it is telling you that it may start to go up kasi ito po. It hit an area of value which is the 50-day moving average. Nagkaroon ng reversal dito. Ano tong reversal na to? This is an inside day. It is an inside day na nagre-refer siya na nagwa-warn siya na paakyat siya. So kung titingnan mo yan, kung paakyat po yan, saan siya aakyat? Because a reversal formation can signify either a complete reversal of the trend or just a correction. So pwede pong mag-correct po yan or but the current trend or prevailing trend is in our chart, the prevailing trend, kung titingnan mo yan, is uptrend. So, kung uptrend po yan, so ito ngayon siya, so dapat paakyat po siya, di po ba? Ngayon, kung if you are going to consider naman yung hourly chart mo, so ano po ang susundin natin ngayon? Kasi ito, ang sinasabi naman niya ay pababa siya. Bakit pababa? Kasi it is forming a bearish flag formation. Ano po? This is a flag formation. And usually kasi pagka meron kang bearish flag formation, ang tinutumbok niya kung ano yung sukat nito
kung ano man yung sukat niyan, yan din ang magiging sukat niya pag nag-break po yan. Allow me to just sukatin lang natin ulit para makasigurado lang tayo na tama yung sukat natin. Ano po? So if you are going to approximate, eto, alas 11 po ngayon, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Bakit alas 5? Kasi alas 5 mamayang hapon ang bukas ng UK market and we are trading GBP USD. So malamang it may correct up to this price level at 36 level, 36 flat, and yun po yung inaabangan natin na in time for, kasi kung papansinin mo, if you are now going to make your assumptions based on this price level relative to or in light of your 4-hour chart, kasi ito nagsasabi siya na magre-reverse na siya, di po ba? So pwedeng mag-reverse yan, excuse me, pwedeng mag-reverse yan nang magko-correct lang siya. So it may correct up to this level na yun ngayon yung tinutumbok ng hourly mo kung saan pwede tayong mag-sell. Kasi yung hourly mo dito, yung approximation natin, it will hit the 1.36 level. Mamayang alas 5 ng hapon, it may hit the 1.36 level ng alas 5 ng hapon. Tama-tama po, dyan po nataon ngayon yung ating resistance pagdating ng alas 5 ng hapon because we are expecting this moving average to be here at this price level this afternoon. So that remains to be seen this afternoon kung magkakatotoo o hindi. Then abangan po natin mamayang alas 5 ng hapon. Ano po? So kaya po ang recommendation po natin is ang British pound is selling at 1.3600. Ang target mo is 1.3436. Ang cut loss mo is 36.52. Bakit po ang target natin 34.36? Again, it is because of this, itong panukat na to. So that will give you an idea kung saan pwedeng pumunta ang presyo. So yung mga concept po na yan ay tinuturo natin every Saturday. Hindi po every Saturday the same, but we try to discuss with you sa mga traders po natin every Saturday topics on advanced classes on technical analysis. So ito po, pagka yung panukat mo ay malapit sa isang area of value, either a previous low or kung ano man yan, yun ngayon ang gagawin mong basis. So this price level here, bakit nawala? Yan, yung price level na to, yung low price niyan ay 1.3429. So dapat pala 3429 ang target dito. Hindi 3436. 1.3429 at ang cut loss mo ay 52 pips because ang ATR mo ay 26 pips per hour. Excuse me. So kung wala na pong tanong dyan, sa AUD-USD naman po tayo. Ang AUD-USD po, ang AUD-USD naman, ayan, kung titingnan po ninyo, no? Ito po ay nag-double top formation. So ang ano po dyan, ang rule kasi dyan or ang concept dyan, pagka nagdo-double top ka, pag na-hit yung second top mo at bumaba yan, it will go down. So kung ano man yung trend line na na-establish mo dito, you just draw a trend line based on the common law of both highs, yun po yung magiging support mo. So pag na-break po yan, pupunta po ang presyo. Kung gaano po kataas yan, yun din yung pupuntahan ng presyo dito. So ito po ba ay na-break niya o hindi? Ay naabot na niya o hindi pa? 'Di ba obviously hindi pa niya naaabot kasi ang
target niya for this price, since malapit siya dito sa previous high na to, pwedeng ito na ang i-consider mong target niya. So since hindi pa niya naaabot yan, which is 76.24. So since hindi pa niya naaabot yan, ang common characteristic or common behavior ng price is after a breakout, it makes a correction. So yung correction mo po dito, pwede mo po siyang abangan dito sa trend line na to, or pwedeng dito or pwedeng dito. Ayan. So kung halimbawa nag-abang ka sa trend dito sa trend line mo, halimbawa lang ha, sabihin natin kasi this is where you will usually wait for the price na magko-correct. So kung halimbawa nag-correct siya dito, inabangan mo siya dito, nag-sell ka dito, ang presyong ito ay anong low nito? This would have been 76.86. So kung magse-sell ka ng 76.86, ang cut loss mo ngayon based on your hourly ATR will be 30 pips away from 76.86. Yan, so 76.86, 30 pips away ka dyan. So dapat ang cut loss mo is 77.16. So kung titingnan nyo ito, nakasalang ngayon yung selling mo, kasi hindi ko babaguhin, kasi kung nagte-trade ako, hindi ko naman dadayain ito, no? If it is a losing trade, anong magagawa natin? We cannot win all the time. Importante is you are able to know kung paano mo i-manage ang trade mo every time you commit a losing trade sa market. So halimbawa ito, nag-trade tayo dito, nag-sell tayo dito kasi tinitingnan natin ang ine-expect natin tuwing nagko-correct siya sa resistance or support, dating support, naging resistance. So it is now, dito ngayon, ine-expect natin na bababa na siya. Pero ang ginawa niya, umakyat pa rin siya, di po ba? So ang cut loss natin is 77.16. So pag umabot po ang presyo somewhere here, well, it is time to cut. We should be able to cut our losses here. Kasi yun po yung sinasabi ng ATR natin. Ng ATR natin is 15.5. So 15 times 2 is 30. So kung yan po yung ano natin, yung cut loss natin, dyan po natin ilalagay yung cut loss po natin. So titingnan natin ngayon sa smaller time frame natin kung tutuloy pa ba yung pag-akyat niyan or hindi na. So if this price, kung ano po yan, kasi gumagalaw pa naman yan, hindi pa nagko-close, pero nakikita mo, it may either turn into a doji or it may turn into a doji or it may turn into a hanging man formation or an evening star. Yan, pagka ganyan po yan, pwedeng maging hanging man siya. Pero pagka bumaba pa po yan, pwede siyang maging doji. Either way, if it remains to be like this in the next 15 minutes, this will become a reversal formation. So ang babantayan lang po natin, ang ipapanalangin natin this time, huwag siyang umabot ng 77.16 kasi tayo po ay nag-buy dito, but I'm expecting it na hindi naman po aabot siguro, no? So basta kung nag-sell ka dito, yun yung inalat mo or yung cut loss point mo, yun doon mo na iset yung cut loss mo. Pagka inabot po yun, wala ka nang magagawa. You cannot win them all, ika nga. So sometimes hindi tumatama yung ano mo sa market, sometimes tumatama din naman. So it's in knowing how to manage your risk na doon po kayo makaka-expect, nakikita kayo sa market. Because hindi po pwede dito na bahala na si Batman. You should learn how to manage yung mga risk po ninyo. So kung nag-sell ka sa 76.86, ang target mo ay 76.24, magka-cut loss ka sa 77.16 based on the hourly ATR. So kung wala na pong katanungan sa AUD-USD, tayo naman po ay mapunta sa gold. Ang gold naman po ngayon ay ang ine-expect natin sa gold, paakyat pa rin, ano po?
Yan, so this is 15 minutes, ang hourly mo, ayan po. So ang ano po natin sa gold, ang buying po natin sa gold ay 1941.62. So saan po ba galing ang 1941? 1941.62. Opening po siguro nito yan. Open price is 1937 eh. Hindi naman po. First is we try to identify kung saan po ang saan ang area of value natin dito. Kasi yung ginagamit po nating system sa ating pagma-market forecast ay may basis naman po yung mga yan. Yan ay based din po sa mga established na mga concepts ng technical analysis. So halimbawa po tulad po nito. If I am to tell you now kung paano umabot ang presyo nito, yan ay galing sa triangle formation ng ating price po ngayon. So paano po ba yung triangle formation natin? Ang triangle formation natin ay ito. Yan. So pagka ito ay nilagay mo dyan, yan po. Tinamaan po yung target natin because this is a triangle with the flat top. With the flat top kasi kung papansinin ninyo, ito, this is the flat side. So kung saan po ang flat side, dun usually nagbe-break ang triangle. At i-move mo lang siya. Pagka nag-break po yung flat side mo, you just have to move the line kung saan opposite the direction of the breakout. Tapos yun na po, makukuha mo na yung magiging target niya. So ang magiging target po niya ngayon ay ito. Because dito yung flat side po natin, di ba? So ang target niya ito, tinamaan po ba? Opo, tinamaan po. So yan ngayon ang kwento niyan kung bakit po umabot yan dito. Technically speaking, ano po? Yan ngayon ang reason kung bakit umabot yung presyo dyan. So kung atin naman pong aalamin ngayon kung saan siya pwedeng mag-correct before na umakyat siya kasi meron din tayong concept sa technical analysis na kung pagka nag-break yan, binabalikan niya kung saan siya nag-break. So kung ito yung if this is if this is the trend line that has been broken based on your, sorry ha, ang gulo na ng ko, pero ito lang yung gusto kong i-consider nyo. Ito lang at saka ito lang. Because dyan po galing yung dyan. Ito po, itong line na to is, yan po ang ginamit natin in forecasting yung long intermediate trend ng gold which is still up in the longer time frame. Mamaya papakita ko sa inyo. So ang gold is still buying, but where will you buy? Will you buy now? Will you buy later? Or kung aalamin mo, ang pinaka safest practice dyan or best practice dyan is abangan mo siya na mag-correct dito sa iyong trend line before you make a buy position. Kasi walang mag-aano sa iyo, walang aayuda sa galaw ng presyo kung hindi ka mag-aantay ng support ng gold bago ka mag-buy. So dito ka ngayon makakapag-antay ng support ng gold sa 1900.37. Although malapit lang naman yan, no? Ang 1900.37, dyan po ang advisable area to buy. Ay, yung po kasi natin ngayon, kaya po ang target profit nito ay 1900 kasi
yung sinasabi ko ay short term lang, ano? So kung short term lang po yung tinitingnan natin, it may target this price level for today. Kung titingnan natin to, let's try to see. Will it hit this one or it will hit this one before it goes up? Ang trend mo ay paakyat pa rin, so do not trade against the trend. So what you can do is you either wait out. Kung hindi, halimbawa nagantay ka dito, dumating ang presyo dito, ay umakyat naman na pag-iwanan ako. You only lose an opportunity. Walang perang natalo sa'yo. Pero kung magpapaka-aggressive ka, pagka nag-sell ka dito kasi inaabangan mo bababa pa yan, bababa hanggang saan? Pwedeng bumaba hanggang dito, pwedeng bumaba hanggang dito, pwede ring bumaba hanggang dito lang yan. So ang best practice po dyan is abangan mo siya kasi ang sinasabi dito, ang sinasabi ng technical concept natin, pagka nagbe-break sa trend line, usually binabalikan niya yung trend line saka siya nagre-resume sa dating direction niya. Ano po? So dito tayo mag-aabang ng buying sa 1900.37. It may or it may not hit that price level, pero it's still the best practice. So what I'm just sharing you now is the best practice. Ano po? So if it hits the 1900.37, saka po siya aakyat ulit. Aakyat saan? Aakyat dito sa previous high na to, or it may, before you can expect it to hit higher prices, dito mo muna siya i-expect. So ang high price po na yan ay 1945.63. If you buy at 1900 level, 1945.63, yung kanyang next na pwedeng puntahan pag bumaba ng 1900 level. So naman ngayon, if you are going to take into consideration yung kanyang ATR hourly, which is 5.93, rounding it off, it makes it 6 times 2, it makes it 12. You will now add that to your entry price plus $12. So yan po yung cut loss mo. Ang cut loss mo is 1912. Kung masyadong malaki sa inyo yan, you adjust it using your lot size. So yung pagko-compute po niyan, meron naman pong mga free na websites. You may try to learn from those websites. Ano po? So kung wala na pong katanungan sa ating last pair, we can now go sa ating fundamental analysis. So yung fundamental analysis naman po natin, yung economic calendars po natin. So kung wala na pong katanungan, I just moving average. Yan, yung sa ating mga ano naman, how do you call this? Economic indicators, ang may lalabas po mamayang hapon is around 3 o'clock mamayang hapon. You will expect the retail sales from the Eurozone, specifically Germany, to come out. Yung retail sales po nila is ang lalabas mamaya year on year. Ano po? Ibig sabihin, they are comparing the November data of last year to this year's November data. So yun po, ang ibig sabihin niyan kung ano may mga pagbabago ba sa retail sales ng mga retailers ngayon. Dumami ba ang bumibili because this reflects consumer spending. So pagka lumalaki po ang consumer spending, it is good for the currency, for the underlying currency. Pagka lumiliit naman, ibig sabihin, hindi namimili ang mga consumers because they're expecting tougher times ahead. Most likely, or times are difficult now, that's why they are not spending. So any data, any data that will be smaller than 3.9, the market will adjust. The currency market will adjust. Ano po? Will adjust relative to their expectation because what they have traded now is the 3.9 consensus data. So ganun din po dito. So sa ISM manufacturing naman, ito yung activity ng mga manufacturing sector sa US because dollar ay flag ng US yung nandyan. Ito yung activity nila. Are they spending more
para sa mga production output nila or they are spending less. Anything that is above 50 is good for the dollar. Anything below 50 is not good for the dollar. Yun po yung assumption dito or yung benchmark na ginagamit nila dito. So yun po yung mga mahilig mag-trade diyan using your fundamentals. Yun po yung mga pwede nyong asahan po ngayong araw na to. So that will come out at 9 o'clock this evening. 2300 is 11, sorry. 11 o'clock ng mamayang gabi. So sa lahat po ng sumama po ngayon sa ating market analysis, maraming salamat po and hope to see you all again tomorrow. So I Thank you, hope sir. okay, maraming salamat po Ma'am Vilma. So I hope na gawin niyo pong gabay yung ating mga figures na pinakita po ngayon or makatulong po yung ginawa nating market analysis po ngayon. Ano po? Maraming salamat po and hope to see you all again tomorrow po.